Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating mga paniniwala tungkol sa paghuhusga at pag-ibig? Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, samahan ninyo akong buksan ang isang panibagong aklat ng buhay. Sabi nila, ang isang pagkakamali ay maaaring maging daan sa isang habambuhay na pagsisisi. Ngunit paano kung ang pinakamalaking pagkakamali mo pala ang siyang magiging susi upang matagpuan ang tunay na kahulugan ng pagpapakumbaba at pagmamahal? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Alonsina at Kael sa Ang Agila at ang Alonsina. Ang mga ilaw mula sa kamera ay parang mga bituing kumikinang sa madilim na kalangitan. Ngunit para kay Alonsina, Sina Madrigal, ang mga ito ay mga sundalong nagmamatiyag, nag-aabang sa kanyang bawat galaw. Nakatayo siya sa entablado, sa ilalim ng logo ng Hiraya Innovations na minana niya mula sa kanyang ama. Ang suot niyang pulang-pulang bestida ay bumagay sa kanyang maputing balat at sa aura ng kapangyarihan na hindi mo maaaring ipagkamali. Hiraya Innovations is not just a company, deklara niya sa mikropono. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng kumpiyansa. Umaalingaw-ngaw sa buong ballroom ng lungsod ng Maharlika Grand Hotel. It is a promise, isang pangako ng mas magandang bukas. Palakpakan ng mga tao, mga mamumuhunan, mga miyembro ng media, mga taong mayayaman at makapangyarihan. Ngunit sa likod ng kanyang nangiti, naroon ang bigat ng isang mundong malapit ng gumuho. Ilang linggo na lang at babagsak ang Hiraya kung wala siyang makukuhang bagong pondo. Isang malaking isda ang kailangan niyang mabingwit ngayong gabi. Isang isda na nagkakahalaga ng $500 milyong. Pagkatapos ng kanyang talumpati, bumaba siya ng entablado. Agad siyang pinalibutan ng mga taong gustong bumati. Ngiti dito, tango doon. Bawat kilos niya ay kalkulado. Bawat salita ay may layunin. Siya si Alonsina, ang reyna sa kanyang kaharian. Miss Madrigal, congratulations on a successful launch, sabi ng isang matandang negosyante. Thank you, Senator, sagot niya. Isang perpektong ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Habang kinakausap niya ang mga bisita, isang kaguluhan ang pumukaw sa kanyang atensyon sa gilid ng silid. Isang lalaki na sa unang tingin pa lang ay halatang hindi kabilang sa kanilang mundo. Nakasuot ito ng simpleng itim na hoodie, medyo kupas na maong, at lumanang rubber shoes. Paano nakapasok ang isang tulad niya dito? Nakita ni Sina kung paano sinubukan ng mga gwardiya na harangin ang lalaki, ngunit tila may hinahanap ito. At ang kinakainis niya, sa direksyon niya ito nakatingin. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa halip na matakot, may nakita siyang determinasyon sa mga mata nito. Lumakad ang lalaki palapit sa kanya, nilagpasan ang mga taong nakapalibot sa kanya. Napakunot ang noo ni Sina, ang kapal ng mukha. Miss Madrigal, sabi ng lalaki. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Inilahad nito ang kamay. I just wanted to introduce myself. Tiningnan ni Sina ang nakalahad na kamay. Magaspang yun. Kamay ng isang trabahador, hindi kamay ng isang taong nararapat humawak sa kanya. Tiningnan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Hindi man lang tinatago ang pagkadiri sa kanyang mukha. Sino ba ito para sayangin ang oras niya? Isang delivery boy na naligaw? Isang fan na nakalusot sa seguridad? Hindi niya inabot ang kamay nito. Sa halip tumalikod siya ng bahagya at bumaling sa kanyang hepe ng seguridad. Get him out of my sight! Utos niya, ang boses ay malamig na parang yelo. I don't know how vagrants get into an event like this. Narinig ng lahat. Ang bulungan ay naging katahimikan. Ang mga kamera na kanina'y kumukuha ng mga ngiti, ngayon ay nakatutok sa eksenang yon ng kahihiyan. Hinawakan ng mga gwardiya ang braso ng lalaki. Ngunit bago nila ito mailayo, muling nagsalita ang lalaki, hindi sa kanya, kundi sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Sayang, sabi nito, isang malamig na pagkadismaya ang nasa tono.
I thought Hiraya was a promise for a better future, but it seems some things never change. Doon lang muling nilingon ni Sina ang lalaki habang inilalabas ito ng ballroom. Sa isang saglit, nagtama muli ang kanilang mga mata. Wala siyang nakitang galit. Ang nakita niya ay isang bagay na mas malala pa, panghihinayang. Ipinagpatuloy ni Sina ang pakikipag-usap na para bang walang nangyari, ngunit ang insidenteng iyon ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, lumapit sa kanya ang kanyang personal assistant na si Leah. Namumutla at nanginginig ang mga kamay na may hawak na tablet. "Ma'am Sina!" Halos pabulong na sabi ni Leah. "Ma'am, kailangan niyo po itong makita." Naiirita. Kinuha ni Sina ang tablet. "What is it, Leah? Can't you see I'm busy?" Itinuro ni Leah ang screen. Doon, nakita ni Sina ang isang artikulo mula sa isang sikat na business journal. Ang larawan ay ang lalaking kapapaalis lang. Ang headline, Kael Aguila, ang mailap na bilyonaryo ng Silangan Capital, nagpakita sa publiko sa kauna-unahang pagkakataon. Nabitawan ni Sina ang hawak niyang kopita ng champagne. Nabingi siya sa lakas ng pagbagsak nito sa sahig. Kael Aguila. Silangan Capital, ang bilyonaryo, ang $500 milyong, ang isdang kailangan niyang mabingwit. Naramdaman niya ang pagkawala ng dugo sa kanyang mukha. Ang ingay ng paligid ay unti-unting nawala, napalitan ng ugong sa loob ng kanyang tainga. Ang mga ngiti ng mga tao sa paligid niya ay parang mga maskarang nanunuya. Ang kamay na hindi niya inabot ay ang kamay na dapat sanay magliligtas sa kanya. Ang tunog ng nabasag na kopita ay ang hudyat. Pagkatapos niyon, parang bombang sumabog ang balita sa buong lungsod ng Maharlika. Bawat news channel, bawat social media feed, bawat business column, lahat sila ay may iisang laman. Ang video ng pagtanggi ni Alonsina Madrigal na abutin ang kamay ni Kael Aguila. Sa isang iglap, ang reyna ng teknolohiya ay naging tampulan ng tukso. Ang mga hashtag na Hadhiraya Hotness at Sasho, CEO of Snubs, ay nagtrending sa loob lamang ng isang oras. Ang kanyang larawan, na may mapagmataas na ekspresyon, ay ginawang meme, ipinares sa larawan ni Kael na may simpleng kasuotan. Ang kwento ay perpekto para sa masa. Ang mayaman at aroganteng CEO laban sa bilyonaryong nagpapakumbaba. Ngunit ang tunay na bangungot ay nagsimula kinabukasan sa pagbubukas ng stock market. Pula. Lahat ay pula. Ang mga numero na kumakatawan sa halaga ng Hiraya Innovations ay bumubulusok pababa na parang isang nasusunog na eroplano. Bawat segundo, milyon-milyon ang nawawala. Ang pangakong binitiwan niya sa entablado ay naging abo. Ang boardroom ng Hiraya ay kasing lamig ng isang morgue. Nakaupo si Sina sa dulo ng mahabang mesa, pinapalibutan ng mga miyembro ng board na ang mga mukha ay kasing dilim ng hinaharap ng kumpanya at ang pinakamadilim sa lahat ay ang mukha ng kanyang tito Miguel. "Sina, iha," simula ni Miguel. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talim. Lahat tayo ay nagkakamali, pero ang pagkakamali na nagkakahalaga ng $500 milyong at ngayon ay bilyon-bilyon sa stock market ay ibang usapan. Hindi sumagot si Sina. Itinuon niya ang kanyang tingin sa kanyang tiyuhin. Pinipilit na huwag ipakita ang takot na gumagapang sa kanyang dibdib. "Anong plano mo?" tanong ng isa pang board member. "Paano mo ito aayusin?" "I'm handling it," mariing sagot ni Sina. Kahit na ang totoo, wala siyang ideya kung paano. Ngumiti ng bahagya si Tito Miguel, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Siguro, panahon na para lunukin mo ang iyong pride, pamangkin. Ang Hiraya ay mas mahalaga kaysa sa pride ng isang tao. Tawagan mo siya. Magmakaawa ka kung kinakailangan." Ang salitang magmakaawa ay parang sampal sa kanyang mukha. Siya, si Alonsina Madrigal, ay magmamakaawa? Hinding-hindi.
Ngunit nang tumingin siya sa mga numerong patuloy na bumabagsak sa screen sa pader, alam niyang wala na siyang pagpipilian. Natapos ang pulong, naiwan siyang mag-isa sa malawak at tahimik na opisina. Ang mga ilaw ng lungsod ng Maharlika sa labas ng bintana ay tila nanunuya sa kanyang kabiguan. Lumapit siya sa kanyang mesa at tiningnan ang larawan ng kanyang yumaong ama, ang nagtatag ng hiraya. Ang nangiti nito sa larawan ay parang isang akusasyon. "Pa, I'm sorry." Bulong niya sa hangin, ang boses ay basag. "Binigo kita." Sa bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat, kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri na laging matatag ay nanginginig ngayon habang hinahanap ang numero ng opisina ng Silangan Capital. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ng luhang nagbabadyang tumulo. Nagring ito ng 3 beses bago may sumagot. Isang boses ng babae, propesyonal at malamig. "Silangan Capital, good afternoon." "Hello," panimula ni Sina. Sinisikap na gawing normal ang kanyang boses. "This is Alonsina Madrigal. I would like to speak with Mr. Kael Aguila." Isang saglit na katahimikan. "Please hold, Miss Madrigal." Nagantay siya. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang dagok. Pagkatapos ng tila walang katapusan, bumalik ang boses. "Mr. Aguila is currently unavailable. We will get back to you." At ibinaba ang telepono. Hindi siya tinanggihan, pero hindi rin siya tinanggap. Iniwan siya sa ere, isang perpektong paraan para iparamdam sa kanya kung gaano siya kawalang halaga. Ngayon, ibinagsak ni Sina ang telepono at napasandal sa kanyang upuan. Ipinikit ang mga mata. Ito na ang kabayaran. Ang presyo ng kanyang kahambugan. Ang kahihiyan ng paghihintay sa isang tawag na maaaring hindi na dumating. Lumipas ang mga oras. Dumilim ang langit. Ang opisina ay binalot ng katahimikan. At nang handa na siyang sumuko, nang handa na niyang tanggapin ang kanyang pagkatalo, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Dahan-dahan niyang sinagot. "Hello? Miss Madrigal," sabi ng pamilyar na boses ng assistant mula sa Silangan Capital. Ang boses nito ay kasing lamig pa rin ng kanina. Tumayo ang mga balahibo sa braso ni Sina. "Mr. Aguila will see you." Isang munting pag-asa ang sumilay sa kanyang dibdib. "Kailan? Saan?" Ang sagot ng assistant ay ang huling pako sa kanyang kabaong ng pride. "Sa pribadong isla niya sa Palawan. Bukas." Ang paraiso ay may amoy. Amoy ng maalat na hangin, ng basang buhangin, at ng kalayaang hindi nabibili ng pera. Para kay Kael Aguila, ito ang amoy ng kanyang tahanan. Nakatayo siya sa beranda ng kanyang bahay na gawa sa kahoy at salamin. Nakatanaw sa asul na dagat ng Palawan. Sa kanyang kamay, isang simpleng tasa ng mainit na kape. Hindi ito ang unang beses na may humamak sa kanya. Naalala niya ang kanyang ama, si Danilo, isang inhinyerong napakatalino, ngunit walang apelyidong kilala. Naalala niya ang pagkapahiya sa mga mata nito nang pauwiin ito mula sa trabaho na walang dala, kundi isang kahon ng personal na gamit at ang sugat sa kanyang dignidad. Ang mga kwentong yon ang nagpanday sa kanya. Ang bawat pangaalipusta ay naging gatong sa apoy na nagtulak sa kanya upang maging sino siya ngayon. Si Alonsina Madrigal ay hindi naiiba sa kanila. Parehong-pareho. Ang parehong mapagmataas na tingin. Ang parehong paghusga base sa panlabas na anyo. Ang pagkakaiba lang, ngayon, siya na ang may hawak ng kapangyarihan. Isang ugong mula sa kalangitan ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang seaplane. Ang marangyang sasakyan nito ay dahan-dahang lumapag sa tubig. Isang halimaw na bakal sa gitna ng katahimikan ng kalikasan. Bumaba mula roon ang isang babae, nakasuot ng puting linen suit, mukhang isang anghel na napadpad sa lupa. Ngunit alam ni Kael
Nasa likod ng anghel na yon ay isang demonyong kailangan niyang harapin. Hindi niya ito sinalubong. Nagpatuloy lang siya sa pag-inom ng kanyang kape. Ipinagbilin niya sa kanyang mga tauhan na dalhin si Alonsina sa isang bukas na kubo malapit sa dalampasigan. At doon, hahayaan niya itong maghintay. Lumipas ang isang oras. Si Sina ay nakaupo ng tuwid sa isang silyang yantok. Ang kanyang likod ay nanatiling tuwid, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan. Walang sino man ang lumalapit sa kanya. Ang mga tauhan ni Kael ay nagpapatuloy sa kanilang mga gawain na parang hangin lang siya. Ang hardinero ay nagdidilig ng mga halaman. Ang mga tagalinis ay nagwawalis ng mga tuyong dahon. Lumipas ang 2 oras. Ang araw ay unti-unting tumataas sa kalangitan. Pawis na si Sina sa ilalim ng init, ngunit hindi niya hinubad ang kanyang blazer. Iyon na lang ang natitirang baluti sa kanyang nasirang pride. Lumipas ang 3 oras. Ang araw ay nasa tapat na niya. Ang kanyang sikmura ay kumakalam, ngunit walang nag-alok sa kanya kahit isang basong tubig. Ngayon, naramdaman niya ito. Ang pakiramdam ng pagiging invisible, ng pagiging hindi mahalaga. Ang parehong pakiramdam na ipinatikim niya kay Kael 2 gabi na ang nakalipas, nang ang araw ay malapit ng lumubog at ang langit ay nagkulay kahel at lila. Saka lang nagpakita si Kael. Dahan-dahan siyang naglakad palapit, nakayapak sa buhanginan. Suot pa rin ang simpleng shorts at t-shirt. Tumigil siya ilang talampakan mula sa kubo, nakatalikod kay Sina, nakaharap sa dagat. "Nasisiyahan ka ba sa tanawin, Miss Madrigal?" Tanong niya. Ang boses ay kalmado na parang alon sa dalampasigan. Tumayo si Sina, pinagpagan ng kanyang damit at hinarap siya. "Mr. Aguila, I came here to apologize." "Alam ko," sagot ni Kael. Hindi man lang niya tiningnan si Sina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa papalubog na araw. "Pero hindi sapat ang apology mo." "Then what do you want? Money?" Tanong ni Sina. May bahid ng desperasyon. Doon, dahan-dahang lumingon si Kael. Ang kanyang mga mata, sa ilalim ng dapit hapon, ay tila 2 nagbabagang uling. "Ang pera mo ay walang halaga sa akin. Ang kailangan ko ay isang bagay na mas mahirap mong ibigay." Lumapit siya ng isang hakbang. Una, isang pampublikong paghingi ng tawad sa isang press conference, hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng taong hinusgahan mo base sa kanilang pananamit. Napanganga si Sina. Pangalawa, patuloy ni Kael. Hindi pinansin ang reaksyon niya. Isang independent cultural audit sa loob ng Hiraya. "Gusto kong malaman kung gaano kalalim ang bulok sa sistema ninyo." "That's absurd." At pangatlo, pagputol ni Kael, ang boses ay mas bumigat. "Bubuwagin mo ang kasalukuyang board mo at bubuo ng bago. Isang board na may diversity. May iba't ibang kasarian, lahi at estado sa buhay para matuto kang makinig sa mga boses na hindi katulad ng sayo." Natahimik si Sina. Ang mga hinihiling ni Kael ay hindi negosasyon. Ito ay isang demolisyon. Ang pagwasak sa lahat ng bagay na itinayo ng kanyang pamilya. Tumingin si Kael sa kanya, sa mga mata niyang nagpapakita ng pagkalito at galit. At sa huling pagkakataon, nagsalita siya. Ang bawat salita ay may bigat at walang emosyon. "Hindi ito isang negosasyon, Miss Madrigal. Ito ang nag-iisa mong daan. Tanggapin mo o panoorin mong mamatay at malunod ang kumpanya mo." Ang salamin sa kanyang penthouse ay hindi nagsisinungaling. Nakikita ni Alonsina ang bawat bakas ng pagod at kaba sa kanyang mukha. Mga bagay na pilit niyang tinatago sa ilalim ng mamahaling make-up. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang isang piraso ng papel. Isang talumpati na maingat na isinulat ng kanyang legal team
at PR department. Puno ito ng mga salitang ligtas at walang kaluluwa. Isang hindi pagkakaunawaan, lubos na ikinalulungkot. Pagtingin sa hinaharap, binasa niya ito ng malakas. Ang boses niya ay mekanikal, walang buhay. Hiraya Innovations deeply regrets the misunderstanding that occurred. Tumigil siya. Ibinagsak niya ang papel. Parang kasinungalingan. Parang insulto sa katalinuhan ng lahat, lalo na sa katalinuhan ni Kael Aguila. Tumingin siyang muli sa salamin at ang nakita niya ay hindi isang CEO, kundi isang duwag. Isang madrigal? Nagmamakaawa? Tila tanong ng kanyang refleksyon. Hindi. Sagot niya sa sarili, hindi ito pagmamakaawa. Ito ay pagtanggap ng pagkatalo. At marahil, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, kailangan niyang matutunan kung paano gawin yon ng may dignidad. Ang silid ng press conference ay puno ng mga tao at ng dagat ng mga kamera. Ang sunod-sunod na flash ay nakakasilaw. Ang bulungan ng mga reporter ay parang mga bubuyog na handang sumalakay. Umupo siya sa gitna ng mesa kasama ang kanyang abogado. Ang katawan ay naninigas sa tensyon. Inilabas niya ang nakahandang talumpati. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga salitang nakasulat doon, ang mga salita ni Kael sa dalampasigan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng taong hinusgahan mo. Huminga siya ng malalim. Itinabi niya ang papel. Tumingin siya ng diretso sa mga kamera, sa mga matang nakatutok sa kanya at nagsimulang magsalita mula sa isang lugar na hindi niya alam na mayroon pala siya. Ang kanyang puso. Magandang hapon po sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. Nandito ako ngayon, hindi para magpaliwanag, kundi para umamin. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang ginawa ko kay Kael Aguila noong gabing iyon ay mali. Diretsong sabi niya. Walang dahilan. Walang excuse. Mali iyon. Hindi iyon isang hindi pagkakaunawaan. Iyon ay isang paghuhusga. Isang mabilis at malupit na paghuhusga na base lamang sa kanyang panlabas na anyo. Tumingin siya sa paligid. Hinahayaan ang bawat salita na bumaon. Naging bulag ako sa aking pribilehiyo. Nagpadala sa aking kahambugan. Pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay isang pako sa kanyang sariling pride. At sa paggawa ko noon, hindi lang si Aguila ang aking nilapastangan, kundi ang bawat tao na kahit minsan ay hinusgahan, minaliit, at hindi binigyan ng respeto na nararapat sa kanila. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ng publiko ang isang alunsina na hindi perpekto, isang alunsina na marunong masaktan. Personal akong humihingi ng tawad kay Aguila. At sa publiko, sa bawat isa sa inyo, humihingi ako ng tawad sa pagiging isang halimbawa ng leader na hindi dapat tularan. Magmula ngayon, sisikapin kong ayusin ang aking sarili at ang kulturang matagal nang namayani sa aking kumpanya. Salamat po. Tumayo siya at umalis. Hindi na naghintay ng mga tanong. Sa isang malayong opisina sa puso ng Maharlika, sa pinakatuktok ng tore ng Silangan Capital, pinapanood ni Kael Aguila ang lahat sa isang malaking screen. Ang kanyang muka ay kalmado. Walang mababakas na anumang emosyon habang pinakikinggan niya ang bawat salita ni Sina. Nang itabi ni Sina ang papel at magsimulang magsalita mula sa puso, bahagya siyang umayos ng upo. Napanood niya ang pagbabago sa mga mata nito, ang pag-amin sa kanyang boses. Hindi siya ngumiti, hindi siya tumango. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang saglit na kislap, isang kislap ng pagtataka, marahil, isang kislap ng respeto. Pagbalik ni Sina sa kanyang opisina, pagod ngunit may isang kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Ang kahihiyan ay naroon pa rin, ngunit nabawasan ito ng bigat ng katotohanan. Marahil, ito ang unang hakbang. Ding!
Isang tunog mula sa kanyang laptop ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang bagong email ang nagpadala. Veritas Consulting Group. Ang subject, Hiraya Innovations Cultural Audit Kick-Off. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay maikli at direkta. Dear Ms. Madrigal, as per the instruction of our client, Sinanagan Capital, this is to inform you that the comprehensive cultural audit of Hiraya Innovations will commence tomorrow morning at precisely 9 o'clock a.m. Our team will be arriving on site. Your full cooperation is expected. Napatingin siya sa bintana. Ang unang hakbang pa lang pala iyon at ang daan ng pagsisisi ay mas mahaba at mas matarik kaysa sa inaakala niya. Ang gusali ng Hiraya Innovations ay parang isang obra maestra ng modernong arkitektura. Salamin, bakal, at malamig na semento. Perpekto sa labas, ngunit para kay Kael Aguila, may sakit sa loob ng mga pader na ito. Isang sakit na hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Sa loob ng isang linggo, ang mga auditor mula sa Veritas Consulting ay parang mga surgeon na maingat na hinihiwa ang bawat bahagi ng kumpanya. At ang mga natuklasan nila ay mas malala pa sa inaasahan ni Kael. Mga kwento ng promosyon na napunta sa iba dahil lamang sa koneksyon. Mga boses na nanginginig sa takot na magsalita laban sa management. Isang kultura kung saan ang hitsura at ang apelyido ay mas mahalaga kaysa sa talento. Hindi niya sana kailangang pumunta, ngunit hindi siya mapakali. Hindi siya naniniwala sa mga ulat lamang. Kailangan niyang makita sa sarili niyang mga mata kung ang pagsisisi ni Aluncina Madrigal ay totoo o isa lamang magaling na pag-arte. Kaya naroon siya, nakaupo sa isang sulok ng conference room habang isinasagawa ang isang focus group discussion. Pinapanood niya si Sina mula sa malayo. Nakikita niya ang bawat pagkunot ng noo nito, ang bawat pagtiim ng kanyang bagang habang naririnig ang mga hinaing ng sarili niyang mga empleyado. Nakikita niya ang sakit sa mga mata nito at sa unang pagkakataon, may naramdaman siyang kakaiba, hindi awa, kundi isang pamilyar na kirot. Ngunit ang kirot na yon ay napalitan ng iritasyon sa isang pulong kasama ang mga department head. Ipinipresenta ng mga auditor ang isang nakakabahalang datos. Less than 15% of your executive team are women, Ms. Madrigal, sabi ng lead auditor. And we found no one from a lower income background in any managerial position. We hire based on merit, mabilis na depensa ni Sina. Ang boses ay may bahid ng pagkapikon. Doon na hindi nakatiis si Kael. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan. Merit? Tanong ni Kael. Ang boses ay malamig at tumatagos. Or do you hire based on comfort? On who looks like you, thinks like you, and comes from the same world as you? Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng silid. Isang digmaan ng kuryente at tensyon. Hindi mo naiintindihan ang Hiraya. Gigil na sagot ni Sina. You can't just come in here and dismantle everything my father built. Your father built a company with a rotten core, Miss Madrigal. Ganti ni Kael. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Kung ayaw mong harapin yon, nagsasayang lang tayo ng oras. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tumalikod si Sina at walang salitang lumabas ng conference room. Sinundan siya ni Kael. Kailangan nilang tapusin ang usapang ito. Sabay silang pumasok sa elevator. Walang nagsasalita. Ang bigat ng kanilang galit ay halos mapuno ang maliit na espasyo. Pinindot ni Sina ang penthouse button at biglang namatay ang lahat. Isang malakas na kalabog at ang elevator ay biglang huminto sa pagitan ng dalawang palapag. Ang mga ilaw ay namatay. Pinalitan ng isang maliit na emergency light na nagbigay ng kulay pula sa kanilang mga mukha. Great! Sarkastikong bulong ni Sina. Ilang minuto silang nanatili sa katahimikan, tanging ang tunog lamang ng kanilang paghinga ang maririnig. Ang tensyon ay mas matindi pa kaysa kanina.
Bakit mo ginagawa ito? Basag ni Kael sa katahimikan. Ang boses ay mas mahinahon na ngayon. Ang alin? Ang matrap sa elevator kasama ka? Pabalang na sagot ni Sina. Ang ipaglaban ng isang bagay na halata namang mali. Paglilinaw ni Kael. I saw your face back there. You know the findings are true. So why are you still defending it? Hindi agad sumagot si Sina. Tumingin siya sa sahig na bakal ng elevator. Sa ilalim ng pulang ilaw, ang kanyang anino ay tila isang bilanggo. Dahil ito lang ang naiwan niya sa akin. Halos pabulong niyang sagot. Ang kumpanyang ito ang buhay ng papa. Kung babagsak ito, para ko na ring sinabing nabigo siya. Nabigo ako. Sa unang pagkakataon, nakita ni Kael ang babae sa likod ng CEO. Ang anak na nangungulila. Ang anak na takot bumigo. Sa isang saglit, ang galit niya ay napalitan ng isang emosyon na hindi niya maintindihan. Ang pag-ayos sa isang bagay na sira ay hindi kabiguan. Alonsina, sabi niya, sa unang pagkakataon ay ginamit ang kanyang unang pangalan. It's strength. Nag-angat ng tingin si Sina, nagulat sa narinig. At sa sandaling iyon, isang mahinang ugong ang nagsimula at ang elevator ay bahagyang umalog. Ang mga normal na ilaw ay bumalik, nakakasilaw sa kanilang mga mata. Dahan-dahang gumalaw pataas ang elevator. Sakto namang huminto ito sa penthouse floor. At sa pagbukas ng pinto, nakatayo roon si Tito Miguel. Ang kanyang mga mata ay matalim. Nagpapalipat-lipat ng tingin mula kay Kael patungo kay Sina na basang-basa ang mga mata. Na para bang nahuli niya ang dalawang tao sa isang kasalanang sila lang ang nakakaalam. Ang pagbukas ng pinto ng elevator ay parang pagbagsak ng isang kurtina. Winawakasan ng isang saglit na katahimikan at inilalantad sila sa malupit na katotohanan. Ang nangiti sa mukha ni Tito Miguel ay kasing kinang at kasing peke ng sahig na marmol ng penthouse. Sina Iha, Mr. Aguila, bati niya. Ang kanyang tingin ay matalim na nagpapalipat-lipat sa kanilang dalawa. Mukhang nagkaroon kayo ng isang malalim na pag-uusap. Naramdaman ni Sina ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang bahagyang koneksyon na naramdaman niya kay Kael sa loob ng elevator ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ng pamilyar na pakiramdam ng pagiging depensibo. May problema lang sa elevator, Tito. Mabilis niyang sagot. Inaayos ang kanyang damit at lumabas. Si Kael naman ay tumangulang ng tipid kay Miguel bago maglakad palayo ng walang imik. Ang malamig na pader sa pagitan nila ay muling naitayo. Kinabukasan, naramdaman ni Sina ang epekto ng tingin na yon ni Tito Miguel. Nasa mesa niya ang isang dyaryo. Iniwan doon ng kanyang sekretarya. Ang headline sa business section ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang Aguila at ang kanyang biktima, Silangan Capital, nakahanda ng sakmalin ang hiraya. At sa ilalim nito, isang larawan. Isang malabong larawan na kuha ng isang paparazzi. Siya at si Kael papalabas ng elevator. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto. Ang ekspresyon ni Kael ay seryoso. Ang anggulo ng kuha ay ginawa silang mukhang 2 taong may itinatagong lihim, hindi 2 taong nag-aaway. Ang artikulo ay puno ng lason. Binaluktot nito ang bawat katotohanan. Ang cultural audit ay pinalabas na isang hostile internal takeover. Ang kanyang public apology ay tinawag na isang desperadong hakbang ng isang CEO na nasa ilalim ng kontrol ng isang mandaragit na investor. At ang larawan nila ay ang ebidensya ng kanilang mga lihim na pagpupulong. Ang kanyang dugo ay kumulo. Ang lason ay mas lalong kumalat ng gabing iyon sa lingguhang hapunan ng pamilyang Madrigal. Ang mansyon ay puno ng mga alaala. Ngunit ngayon, parang mga multo na ang lahat. Nakita mo ba ang dyaryo, Sina? Tanong ni Tito Miguel sa gitna ng kanilang pagkain. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Nakakabahala. Baka ginagamit ka lang niya para pabagsakin ang presyo ng hiraya
para mabili niya ito sa murang halaga. Hindi ganoon iyon, tito. Mariing sagot ni Sina. Ngunit sa loob niya, isang binhi ng pagdududa ang nagsisimula ng tumubo. Iha, nag-aalala lang ako para sa'yo at sa pamana ng iyong ama. Malumanay na sabi ni Miguel na parang isang mapagmahal na tiyuhin. Isipin mo, lahat ng hinihiling niya, ang public apology, ang audit, ang pagbabago sa board, lahat iyon ay nagpapahina sa'yo at nagpapalakas sa kanya. Mag-ingat ka. Ang mga salita ni Miguel ay parang mga anay na unti-unting kumakain sa pundasyon ng kanyang munting tiwala na nagsisimulang mabuo para kay Kael. Tama ang kanyang tito. Lahat ng ito ay pabor kay Kael. Ang sandaling kahinaan na ipinakita niya sa elevator, baka iyon mismo ang hinihintay nito. Kinain siya ng galit. Galit sa sarili dahil sa pagiging marupok. Galit kay Kael dahil sa pagmamanipula sa kakanya. Hindi na niya hinintay na matapos ang gabi. Nagpaalam siya at nagmaneho papunta sa tore ng Silangan Capital. Hinintay niya si Kael sa parking lot. Ang puso niya ay kumakabog sa galit at pagkalito. Nang makita niya si Kael na naglalakad papunta sa kanyang sasakyan, agad niya itong hinarang. Lahat ba ito ay isang laro lang para sa'yo? Bungad niya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Ang pagpapahiya sa akin? Ang pagpapanggap na nagmamalasakit ka? Para saan? Para makuha mo ang kumpanya ng papa ko sa pinakamababang halaga? Tumingin si Kael sa kanya. Walang bakas ng pagkagulat. Tila inaasahan na niya ito. Ngunit mayroong isang bagay sa mga mata niya na hindi inaasahan ni Sina. Sakit. Isang malalim na pagkadismaya. Pagkatapos ng lahat, mahinang sabi ni Kael, umiiling. Ganyan pa rin kababaw ang tingin mo sa akin. Anong gusto mong isipin ko? Sigaw ni Sina. Binigyan mo ako ng pag-asa sa elevator na yon. At pagkatapos ay sinaksak mo ako sa likod. Hindi sumagot si Kael. Tinitigan lang niya ito. Ang kanyang tingin ay malamig na ngayon. Ang pader ay mas mataas at mas matibay kaysa dati. Hindi mo pa rin naiintindihan ano? Sabi ni Kael. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng 100 taong kasaysayan. Hindi ito kailanman naging tungkol lang sa pera. Tumalikod si Kael at sumakay sa kanyang sasakyan. Walang lingon-likod, pinaandar niya ang makina at mabilis na umalis. Ang mga pulang ilaw ng sasakyan ay parang 2 galit na matang naglalaho sa dilim. Naiwan siyang nakatayo roon. Nilalamon ng katahimikan ng parking lot at ng bigat ng tanong na hindi niya masagot. Kung hindi tungkol sa pera, ano? Naiwan si Alonsina Madrigal sa gitna ng malamig na parking lot. Ang mga salita ni Kael Aguila ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Hindi ito kailanman naging tungkol lang sa pera. Kung hindi pera, ano? Ano ang mas malalim na dahilan sa likod ng lahat ng ito? Kinabukasan, hindi niya inaasahan ang pagdating ni Kael sa Hiraya. Hindi ito nagpunta sa penthouse office niya. Nagpadala lang ito ng maikling mensahe sa pamamagitan ni Leah. Be at the lobby in 5 minutes. There's something you need to see. Walang paliwanag, isang utos. Sa kabila ng kanyang galit, ang kuryosidad ay mas nanaig. May isang bahagi sa kanya na gustong malaman ang katotohanan. Bumaba siya. Naghihintay si Kael sa tabi ng isang simpleng itim na sasakyan. Hindi ang mga mamahaling kotse na karaniwan niyang nakikita sa mga tulad nito. Walang imik, pinagbuksan siya nito ng pinto. Pumasok siya. Umalis sila sa marangyang distrito ng lungsod ng Maharlika. Iniwan nila ang mga nagtataasang gusali na salamin at bakal at pumasok sa mga kalsadang mas makitid, sa mga lugar na bihirang puntahan ni Sina, mga lugar na para sa kanya ay umiiral lamang sa mga mapa. Huminto sila sa isang tahimik na kalye sa isang lumang residential area sa Quezon City. Ang mga bahay ay simple, magkakatabi.
Tumigil sila sa harap ng isang maliit na bungalow na may bakod na kawayan at mga halaman sa paso. Ito ay malinis at inaalagaan, ngunit malayo sa karangyaan na kanyang kinagisnan. "Nasaan tayo?" tanong ni Sina. Ang kanyang boses ay nagbabadya ng pagkalito. "Sa bahay kung saan ako lumaki," sagot ni Kael. Pinatay ang makina ng sasakyan. Hindi sila bumaba. Nanatili sila sa loob, nakatingin sa simpleng bahay. "Gusto kong ikwento sa iyo ang tungkol sa aking ama," panimula ni Kael. Ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa malayo, tila bumabalik sa isang panahong matagal nang lumipas. Ang pangalan niya ay Danilo Aguila. Isa siyang inhinyero, ang pinakamagaling sa kanyang henerasyon, sabi ng mga propesor niya. Nakikinig lang si Sina, nararamdaman ang bigat sa bawat salitang binibitawan ni Kael. Maaga siyang pumasok sa Hiraya Innovations noong nagsisimula pa lang ito. Panahon pa ng lolo mo, si Don Rafael Madrigal. Pagpapatuloy niya. Puno siya ng mga ideya, ng mga pangarap. Siya ang utak sa likod ng unang microchip na nagpasikat sa Hiraya. Isang disenyo na binago ang lahat. Biglang may naalala si Sina, mga kwento ng kanyang ama tungkol sa maalamat na Project Aguila na nagligtas sa Hiraya noong araw. Ngunit ang pangalang Danilo Aguila, wala siyang maalala. Dapat sana ay siya ang naging chief engineer. Sabi ni Kael, isang bakas ng pait ang gumuhit sa kanyang boses. Pero hindi nangyari dahil ang lolo mo, si Don Rafael, ay hindi matanggap na isang probinsyano, isang taong mula sa wala, ang mas magaling kaysa sa kanya. Hindi niya matanggap na ang pangalan ng isang agila ang makikilala sa halip na isang Madrigal. Naramdaman ni Sina ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Kaya isang araw, pagpapatuloy ni Kael, tinanggal niya ang aking ama. Inakusahan niya ito ng pagnanakaw ng intellectual property, ang mismong ideya na galing sa utak niya. Siniraan niya ang pangalan ng tatay ko sa buong industriya. Tiniyak niya na wala nang kukuha sa kanya. Pinatay niya hindi lang ang karera ng tatay ko, kundi pati ang kanyang kaluluwa. Kinuha ni Kael ang isang lumang folder mula sa backseat. Dahan-dahan niya itong binuksan at inilabas ang isang naninilaw na piraso ng papel. Isang termination letter. Inabot niya ito kay Sina. Nanginginig ang mga kamay ni Sina habang kinukuha ito. Binasa niya ang mga salita. At sa ibaba nakita niya ito, ang pamilyar na pirma ng kanyang lolo. Don Rafael Madrigal. Siya ang dahilan kung bakit kami naghirap, kung bakit namatay ang aking ama sa sama ng loob. Iniisip na isa siyang bigo. Sabi ni Kael, ang kanyang boses ay basag na ngayon sa emosyon na matagal niyang kinimkim. Ipinangako ko sa sarili ko na itatayo ko ang isang bagay na mas malaki kaysa sa winasak ng lolo mo. Ipinangako ko na isang araw, haharapin ko ang isang Madrigal at ipapakita sa kanila ang halaga ng isang agila. Binitawan ni Sina ang sulat na para siyang napaso. Napatingin siya kay Kael sa mga mata nitong puno ng sakit ng nakaraan. Pagkatapos ay napatingin siya sa kanyang mga kamay, ang parehong mga kamay na may dugong Madrigal. Ang buong mundo niya, ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa kanyang pamilya at sa kanilang legacy ay gumuho sa isang iglap. Ang kasalanan na ipinupukol niya kay Kael ay kasalanan pala na nagsimula sa sarili niyang lahi. Ang lolo ko, ang gumawa nito, bulong niya, hindi sa kanya, kundi sa hangin. Sa kasaysayang bigla na lang sumampal sa kanyang mukha. Ang biyahe pabalik sa lungsod ng Maharlika ay isang malabong panaginip para kay Sina. Hindi niya maalala ang mga kalsada, ang mga gusali, o ang mga ilaw trapiko. Ang tanging naririnig niya ay ang boses ni Kael, ang kwento ni Danilo Aguila, at ang tunog ng kanyang mundong unti-unting gumuho. Ang pirma ng kanyang lolo sa lumang papel na yon ay nakatatak sa kanyang isipan na parang isang mainit na bakal. Hindi siya umuwi sa kanyang penthouse.
Nagmaneho siya na parang isang otomatiko papunta sa lumang mansyon ng mga Madrigal. Ang lugar kung saan siya lumaki, ang lugar na ngayon ay parang isang malaking puntod na puno ng mga kasinungalingan. Pumasok siya sa malawak na bahay. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang mga larawan ng kanyang mga ninuno na nakasabit sa pader ay tila nakatingin sa kanya. Hinuhusgahan siya. Ngunit ngayon, siya naman ang humuhusga sa kanila. Isang salita ang naglalaro sa kanyang isip. Agila. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang ama tungkol sa Project Agila. Ang proyektong nagligtas sa Hiraya. Ang proyektong naging pundasyon ng lahat. Alam niya kung saan pupunta. Umakyat siya sa ikalawang palapag sa isang pasilyo na bihirang daanan. Sa dulo nito ay isang pintong gawa sa matigas na nara, ang lumang opisina ni Don Rafael Madrigal. Isang lugar na ipinagbawal sa kanya noong bata pa siya. Isang lugar na naging parang isang museo ng kapangyarihan ng kanyang lolo. Pinihit niya ang doorknob. Hindi ito nakalak. Pumasok siya. Ang amoy ng lumang papel, katad, at alikabok ay sumalubong sa kanya. Isang malaking larawan ni Don Rafael na may matigas na mukha at matalim na tingin ang nakasabit sa likod ng kanyang malaking mesa. Tila binabantayan nito ang bawat sulok ng silid. Nagsimula siyang maghanap. Ang kanyang mga kilos ay desperado. Binuksan niya ang bawat drawer, kinalkal ang mga lumang dokumento, mga kontrata, mga blueprint, mga lumang papeles, at sa ilalim ng isang nakatagong kompartimento, sa pinakailalim na drawer, natagpuan niya ito. Isang set ng mga itim na leather-bound journal. Ang personal na talaarawan ni Don Rafael. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ang isa na may petsang tumutugma sa taon ng Project Agila. Nagbasa siya. Ang sulat kamay ng kanyang lolo ay elegante, ngunit matigas, tulad niya. At doon, nakita niya ang mga salitang nagpatunay sa lahat. Ang binatang si Agila ay may angking talino, hindi maikakaila. Ngunit ang talino ng isang Agila ay dapat nagsisilbi lamang sa isang Madrigal, hindi para pumantay dito. Mapanganib ang ambisyon sa mga hindi kabilang. Nagpatuloy siya sa pagbabasa at ang bawat salita ay parang asido na tumutunaw sa kanyang kaluluwa. Nabasa niya ang plano ng kanyang lolo na angkinin ng kredito, ang pag-imbento ng kaso laban kay Danilo at ang walang awang pagtatanggal dito para maprotektahan ang pangalan ng pamilya. Isang Madrigal ang laging nasa itaas. Iyon ang batas ng mundong ito. Bagsak. Ibinagsak niya ang journal sa sahig. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Napahagulgol siya. Isang iyak na puno ng sakit, ng pagsisisi, ng kahihiyan. Ang bigat ng kasalanan ng kanyang lolo ay pasan-pasan niya ngayon. Ang dugong nananalaytay sa kanya ay marumi. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at napatingin sa mga larawan sa pader. Ang kanyang lolo sa tuhod. Lahat sila. Sila ang mga multo at siya sa kanyang kahambugan ay ang perpektong tagapagmana ng kanilang kasalanan. Naramdaman niya ang matinding pagkasuklam. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, kinuha niya ang kanyang telepono. Gulo ang kanyang isip, ngunit iisa lang ang taong gusto niyang makausap. Dinayal niya ang numero ni Kael. Nang sagutin nito ang tawag, walang salitang lumabas sa kanyang bibig. "Hello?" sabi ni Kael sa kabilang linya. "Sina?" Ang tanging naisagot lang niya ay isang malakas na hikbi. Isang tunog ng pusong ganap na nawasak. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang mga salita ay nalunod sa kanyang sariling mga luha. Ang bigat ay napakatindi. Narinig niya ang pag-aalala sa boses ni Kael. "Sina, nasaan ka? Anong nangyari?" Hindi pa rin siya makasagot. Napaupo siya sa sahig, yakap ang sarili. Hawak ang telepono habang patuloy sa pag-iyak.
At sa katahimikan ng silid, isang boses ang bumasag sa kanyang pagdadalamhati, isang boses na malamig at pamilyar. May mga bagay na mas mabuting ibinabaon na lang sa limot. Pamangkin. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pintuan si Tito Miguel. Nakatingin sa kanya at sa nakabukas na journal sa sahig. At sa kanyang mukha, may isang ngiting nakakakilabot. Napatigil ang paghikbi ni Alonsina. Ang malamig na boses ni Tito Miguel ay parang isang pitsel ng nagyayelong tubig na ibinuhos sa kanya. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga luha at tumingin sa tiyuhin na nakatayo sa may pintuan. Ang anino nito ay humahaba sa sahig na gawa sa kahoy. "Titito," paos niyang sabi. Ang nangiti ni Miguel ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Naglakad ito papasok, kinuha ang journal mula sa sahig, at marahang isinara ito na parang isang aklat na puno ng mga ipinagbabawal na kaalaman. Ang nakaraan ay puno ng mga desisyong mahirap intindihin, sabi ni Miguel. Inilapag ang journal sa mesa. Ginawa ng lolo mo ang sa tingin niya ay tama para maprotektahan ang pangalan ng pamilya. Isang legasiya na ngayon ay nasa mga kamay mo. May diin sa huli niyang sinabi, isang babala. Huwag mong hayaang ang isang lumang kwento ay sirain ang lahat ng mayroon tayo ngayon. Sina, pagpapatuloy niya, matalino ka. Alam kong gagawin mo ang tama para sa pamilya. Hindi nakasagot si Sina. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Mas malamig pa kaysa sa naramdaman niyang pagsisisi kanina. Ang paraan ng pagsasalita ng kanyang tito, ang tingin sa mga mata nito, may mali. Ang pag-aalala nito ay hindi totoo. Ito ay isang pagbabanta. Tumalikod si Miguel at nagsimulang maglakad paalis. Ngunit bago ito tuluyang makalabas, huminto ito. At iha, sabi nito nang hindi lumilingon, maging maingat ka sa mga agila. Sila ang pinakamatinding kaaway ng pamilyang ito. At tuluyan na itong umalis, iniwan si Sina sa isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa kanyang mga hikbi kanina. Ngayon, ang kanyang kalituhan ay may kasama ng malinaw na panganib. Nang mga sandaling iyon, isang malakas na pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang narinig niya, sinundan ng mabilis na mga yabag paakyat. Bago pa siya makakilos, bumukas ang pinto ng opisina. Si Kael Aguila, hingal na hingal ito. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita niya si Sina na nakaupo sa sahig. Ang mga mata ay namumugto. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Ang telepono ay nakakalat sa sahig. Narinig pala niya ang lahat. Walang nagsalita. Naglakad si Kael palapit. Umupo sa sahig sa tapat niya. At sa gitna ng silid na puno ng mga kasinungalingan ng mga madrigal, gumawa siya ng isang bagay na simple, ngunit puno ng kahulugan. Iniabot niya ang isang panyo. Tinitigan ito ni Sina. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong kinuha. Ang simpleng piraso ng tela na yon ay parang isang angkla sa gitna ng isang rumaragasang bagyo sa loob niya. Kasalanan ng pamilya ko. Bulong niya, ang boses ay puno ng pait. Lahat ng sakit na dinulot sa pamilya mo, kasalanan namin. Kasalanan ng lolo mo. Mariing pagtatama ni Kael, ang kanyang boses ay mahinahon. Hindi mo kasalanan. Ang mga salitang iyon ang tuluyang nagpaguho sa natitirang pader sa puso ni Sina. Humagulgol siyang muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa wakas, may isang taong nakaintindi sa kanya. Kinuwento niya ang lahat, ang natuklasan niya sa journal, ang pagdating ng kanyang Tito Miguel, ang nakakakilabot na pagbabanta nito. Siya, sabi ni Sina, habang nagpupunas sa ngayang luha, ang artikulo sa dyaryo, ang mga pagdududa. Pakiramdam ko, matagal na niya itong plinano. Sinisira niya ako, sinisira niya ang hiraya. Tumingin si Kael sa kanya,
Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig. Ngayon, puno na ito ng determinasyon. Kung ganoon, kailangan natin ng ebidensya. Paano? Tanong ni Sina. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Siya ay isang madrigal. Kontrolado niya ang marami sa loob. Pero hindi niya kontrolado ang lahat sa labas. Sagot ni Kael. Kinuha niya ang kanyang telepono. Mayroon akong team. Mga pinakamagagaling na forensic accountant at private investigator sa bansa. Kung may itinatago ang tiyuhin mo, mahahanap nila. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam si Sina ng isang bagay maliban sa takot at kahihiyan. Nakaramdam siya ng pag-asa. Tumingin siya sa lalaking kaharap niya. Ang lalaking minsan niyang hinamak. At nakita niya hindi ang isang kaaway, kundi isang kakampi. Gagawin mo ba iyon? Para sa akin? Tanong niya. Gagawin ko ito para sa katotohanan. Sagot ni Kael. At para sa tatay ko. Tumango si Sina. Nagtrabaho sila hanggang madaling araw. Ibinigay ni Sina ang lahat ng impormasyon na alam niya tungkol sa mga transaksyon ni Tito Miguel, mga pangalan, mga posibleng koneksyon. Bawat detalye ay ipinadala ni Kael sa kanyang team. Nang ang araw ay malapit ng sumikat, napasandal si Sina sa upuan. Pagod ngunit may bagong lakas. Tumingin siya kay Kael na nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa papalabas na liwanag. Biglang tumunog ang telepono ni Kael. Isang text message. Binasa niya ito. At ang kanyang mukha ay naging seryoso. Humarap siya kay Sina. May nahanap na sila, sabi ni Kael. Isang kahinahinalang transaksyon. Isang malaking halaga ng pera na pumasok sa isang offshore account na nakapangalan sa isang shell company ni Miguel. Huminga ng malalim si Kael bago sabihin ang huling piraso ng impormasyon, ang piraso na magpapatunay sa lahat. Ang pera ay galing sa pinakamalaking kalaban ng Hiraya. Ang boardroom ng Hiraya Innovations ay parang isang arena ng mga Romano. 12 miyembro ng board ang nakaupo sa paligid ng mahabang mesa na gawa sa mahogany. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mababasa. Sa isang dulo, si Alonsina Madrigal. Sa kabilang dulo, ang kanyang Tito Miguel. At sa hangin, ang bigat ng isang paghuhusga. Pinagmasdan ni Sina ang bawat isa sa kanila. Ang mga taong ito, na minsan niyang tinawag na mga kasamahan, ay mga huwes na ngayon, handang magbaba ng hatol sa kanyang kapalaran. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, wala siyang naramdamang takot. Ang apoy sa kanyang dibdib ay hindi na apoy ng galit, kundi apoy ng katotohanan. Tumayo si Tito Miguel. Ang kanyang tindig ay puno ng pekeng dignidad. Ang kanyang boses ay malumanay, na parang isang mapagmahal na ama. Mga kasama, panimula niya, tinitingnan ang lahat maliban kay Sina. Malungkot sa puso ko na kailangan nating gawin ito. We are all witnesses to the unfortunate series of events that has befallen our company. Ang pagbagsak ng ating stocks, ang kahihiyan sa media, lahat dahil sa isang padalos-dalos na desisyon. Naglakad siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod. Mahal ko ang aking pamangkin, ngunit mas mahal ko ang Hiraya Innovations, mas mahal ko ang pamana ng aking kapatid. At dahil doon, with a heavy heart, I am calling for a vote of no confidence against our current CEO, Alonsina Madrigal. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Hinihintay ng lahat ang kanyang sagot, ang kanyang depensa. Ngunit hindi siya nagsalita para ipagtanggol ang sarili. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang kilos ay kalmado at may bigat. Tumingin siya ng diretso sa kanyang tiyuhin. Salamat, Tito, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag na ikinagulat ng lahat. You are right. Hiraya is more important than any one person. Ang pamana ng aking ama ay dapat protektahan, lalo na mula sa mga taong gustong sumira dito mula sa loob. May pinindot si Sina sa kanyang tablet.
At ang malaking screen sa likod niya, na kanina'y nagpapakita lang ng logo ng Hiraya, ay biglang nag-iba. Lumabas doon ang isang kopya ng email. Isang email mula sa isang hindi kilalang address papunta sa isang kilalang business columnist, naglalaman ng malabong larawan nila ni Kael sa labas ng elevator. Ang tinatawag mong unfortunate series of events ay hindi aksidente, sabi ni Sina, habang ipinapakita ang sunod-sunod na ebidensya. Ito ay isang sabotahe. Sunod na lumabas sa screen ang mga bank records, ang offshore account, ang pangalan ng shell company ni Miguel, at ang malaking arrow na nagtuturo sa pinanggalingan ng pondo. Ang Acropolis Tech, ang pinakamalaking karibal ng Hiraya. Narinig ni Sina ang mga bulungan. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng mga board members mula sa paghuhusga, naging pagkabigla. Pinanood ni Kael ang lahat mula sa screen ng kanyang tablet sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada sa tapat ng Hiraya Building. Nakita niya ang tapang sa mga mata ni Sina. Ang babaeng minsan ay puno ng kahambugan ay isa na ngayong mandirigma, gamit ang katotohanan bilang kanyang espada. Naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan, paghanga. At ang huli, narinig niyang sabi ni Sina sa feed, isang munting pag-uusap. Isang audio recording ang tumugtog sa buong boardroom. Malinaw na boses ni Miguel ang narinig. Huwag kang mag-alala. Konting panahon na lang, babagsak na si Sina. At kapag nangyari iyon, madali nang maibebenta ang Hiraya. Ang komisyon natin ay sigurado na. Katahimikan. Isang katahimikang mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Nawala ang kulay sa mukha ni Miguel. Ang kanyang peking ng ngiti ay naglaho, napalitan ng itsura ng isang taong nahuli sa akto. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kakampi, ngunit ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa kanya, puno ng galit at pagkasuklam. Tapos na ang laro. Is there any need for a vote? Malamig na tanong ni Sina. Bago pa may makasagot, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Bumukas ang dalawang malalaking pinto ng boardroom. Lahat ay napalingon. Nakatayo roon si Kael Aguila. Naglakad siya papasok. Ang kanyang presensya ay agad na pumuno sa silid. Hindi siya tumingin kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Sina. Naglakad siya hanggang sa tumabi siya rito. Tumingin siya sa mga natutulalang miyembro ng board. Sa tingin ko, ito na ang tamang pagkakataon para pag-usapan ang aking investment, deklara ni Kael. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ang Silangan Capital ay mag-i-invest ng $500 milyong sa Hiraya Innovations sa ilalim ng pamumuno ni CEO Aluncina Madrigal. Pamanda. Ang mga sumunod na linggo ay parang isang ipo-ipo. Si Tito Miguel ay mabilis na tinanggal sa board, kasama ang iilang miyembro na napatunayang kasabwat niya. Humarap siya sa mga kasong corporate sabotage at insider trading. Ang pangalang Madrigal, na minsan niyang sinubukang sirain, ay siya na ngayong nagpabagsak sa kanya. Ang balita tungkol sa pagtataksil at sa biglaang pagpasok ng Silangan Capital ay yumanig sa mundo ng negosyo. Ngunit sa pagkakataong ito, si Aluncina Madrigal ay hindi na ang kontrabida sa kwento. Siya na ang nagwagi. Ang Hiraya Innovations ay nagsimulang tumayo mula sa abo. Sa tulong ng pondo at gabay ni Kael, sinimula ni Sina ang isang malawakang pagbabago. Binuwag niya ang lumang board at bumuo ng bago na puno ng mga taong may iba't ibang karanasan at pananaw. Inayos niya ang mga patakaran sa promotion. Binuksan niya ang mga linya ng komunikasyon sa pagitan ng mga empleyado at ng management. Ang Hiraya ay unti-unting nagiging among ang pangako na minsan niyang binitiwan sa entablado. Ngunit ang mas malaking pagbabago ay nangyayari sa pagitan nilang dalawa ni Kael. Ang kanilang mga pagpupulong ay hindi na laging tungkol sa negosyo. Nagsimula ito sa mga simpleng bagay. Isang tasang kape na iniiwan ni Kael sa kanyang mesa tuwing umaga. Alam na alam ang tamang timpla.
Isang ngiti na ibinibigay ni Sina kapag nakikita niyang seryosong nakikipag-usap si Kyle sa mga bagong inhinyero. Tinatrato sila bilang kapantay. Isang hapon, habang sabay silang nag-overtime, nakatayo sila sa tapat ng malaking bintana ng kanyang opisina, pinapanood ang paglubog ng araw sa lungsod ng Maharlika. Salamat, Kyle. Basag ni Sina sa katahimikan. Para sa lahat. Tinulungan mo rin ang sarili mo, Sina. Sagot ni Kyle, hindi inaalis ang tingin sa papalubog na araw. Nakita ko ang tapang mo. Nakita ko ang pagbabago mo. Dahan-dahan siyang lumingon para harapin ito. Binago mo ako. Tumingin si Kyle sa kanya at sa gininto ang liwanag ng dapit hapon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Ang tensyon na naroon ay hindi na tensyon ng galit o pag-aaway. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na matagal na nilang pinipigilan. Dahan-dahan, itinaas ni Kyle ang kanyang kamay at hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Sina. Ang kanyang paghipo ay magaan, ngunit para itong kuryente na gumapang sa buong katawan ni Sina. Hindi siya umiwas at sa katahimikan ng opisina, sa gitna ng isang bagong hiraya, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at doon, ibinigay niya ang kanilang unang halik. Hindi ito mapusok o desperado. Ito ay mabagal, magalang, at puno ng lahat ng hindi nila masabi sa salita. Isang halik ng pagpapatawad, isang halik ng pag-asa, isang halik ng isang bagong simula. Kinabukasan linggo, dinala ni Sina si Kyle sa isang lugar na mas personal pa kaysa sa kanyang opisina o bahay. Ang sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang mga magulang. Magkahawak kamay silang naglakad papunta sa puntod. Pama, bulong ni Sina habang hinahaplos ang malamig na marmol. Tumingin siya kay Kyle na tahimik na nakatayo sa tabi niya. Siya po si Kyle. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Sa tingin ko, magugustuhan ninyo siya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Kyle. Isang ngiting totoo at walang anumang bigat ng nakaraan. Habang pauwi na sila, biglang tumunog ang telepono ni Kyle. Isang pangalan ang lumabas sa screen na hindi pa kailanman nakita ni Sina. Nanay, sinagot niya ito. Nay, napatawag po kayo? Narinig ni Sina ang mahinang boses mula sa kabilang linya. Anak, sabi ng boses, puno ng init at pagmamahal. Nabalitaan ko ang nangyari. Panahon na siguro para iuwi mo siya. Ang bahay ng ina ni Kyle ay nasa Laguna, malayo sa ingay ng lungsod ng Maharlika. Ito ay isang bahay na napapaligiran ng hardin ng mga orkidya. Simple, ngunit puno ng init at pagmamahal. Sinalubong sila sa pinto ng isang babaeng may malumanay ng ngiti at mga matang katulad ng kay Kyle. Mga matang nakakita na ng maraming pagsubok, ngunit nananatiling puno ng pag-asa. Alonsina, iha, bati ni Aling Elena, niyakap si Sina na para bang matagal na silang magkakilala. Mas maganda ka sa personal. Walang bakas ng galit o sama ng loob sa boses ni Aling Elena. Ang naramdaman lang ni Sina ay isang taos-pusong pagtanggap na nagpagaan sa bigat na hindi niya namalayang dala-dala pa rin niya. Ang hapunan nila ay simple ngunit masarap. Sa ibabaw ng hapagkainan, habang nagkukwentuhan, nalaman ni Sina na matagal nang pinatawad ni Aling Elena ang mga madrigal. Ang galit ay parang lason, iha. Sabi nito habang hinahawakan ang kamay ni Sina. Matagal na panahon kong pinayuhan ang anak ko na bitawan na yon. Siguro, hinihintay ka lang niya para tuluyan siyang gumaling. Sa mga salitang yon, tuluyan nang gumaling ang huling sugat sa puso ni Sina. Lumipas ang ilang buwan. Ang Hiraya Innovations sa ilalim ng bagong pamumuno ni Sina at sa tulong ng Silangan Capital ay naging isang modelo ng pagbabago. Naging laman sila ng mga business magazine, hindi dahil sa iskandalo,
kundi dahil sa kanilang makabagong kultura ng pagkakapantay-pantay at respeto. Isang maaraw na hapon, magkasama sina Sina at Kael sa pagpapasinaya ng pinakabago nilang proyekto. Hindi ito isang bagong gusali o isang bagong gadget. Ito ay isang modernong gusali na may malaking pangalan sa harapan. Danilo Aguila Technological Training Center. Isang libreng sentro para sa mga mahihirap ngunit matatalinong kabataan na nangangarap maging inhinyero at developer. Ito ang paraan ni Kael para bigyang pugay ang kanyang ama at paraan ni Sina para itama ang kasalanan ng kanyang lolo. Habang pinapanood nila ang mga unang estudyante na masayang pumapasok sa gusali, tumayo sila ng magkatabi, hindi bilang CEO at investor, kundi bilang dalawang taong pinagbuklod ng nakaraan. Sa tingin mo, masaya kaya siya? Tanong ni Kael, nakatingin sa pangalan ng kanyang ama. Sigurado ako, sagot ni Sina, isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Siguradong sigurado ako. Pagkatapos ng seremonya, nagmaneho sila papunta sa isang pamilyar na lugar, ang pribadong isla ni Kael sa Palawan. Ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang mahirap na paglalakbay. Naglakad sila sa dalampasigan habang papalubog ang araw. Ang parehong eksena, ngunit ibang-iba na ang pakiramdam. Ang hangin ay hindi na mabigat sa tensyon, kundi puno ng kapayapaan. Huminto sila. Humarap si Kael kay Sina. Sa ilalim ng kulay kahel na langit, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamahal. Dahan-dahan, inilahad niya ang kanyang kamay. Isang pamilyar na eksena. Ang kamay na minsan ay hindi niya inabot. Ngumiti si Sina. Isang nangiting totoo, walang bahid ng anumang pride. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at ipinatong ito sa palad ni Kael. Perpekto ang lapat. Hinigpitan ni Kael ang hawak dito at sa kanyang mga labi ay may isang nangiti ng tagumpay at kasiyahan. Sa wakas, bulong niya, nahawakan ko na rin. At habang ang araw ay tuluyang lumubog sa karagatan, nagsimula ang isang bagong umaga para sa kanila. Magkasama, magkahawak kamay, at dito po nagtatapos ang kwento nina Alonsina at Kael. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pag-amin ng pagkakamali. At ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang hilumin kahit ang pinakamalalim na sugat ng nakaraan. Ipinakita sa atin na ang pagpapatawad hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating sarili, ang siyang susi sa isang mapayapa at masayang bukas. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Kung meron po kayong gustong marinig na partikular na uri ng kwento sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga mungkahi ay mahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.